Una po sa ating mga balita, binigyan din ngayon ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng matapat at maayos na serbisyo upang matamo ang tiwala at suporta ng taong bayan sa mga otoridad. Inihag ito ng Pangulo sa courtesy call ng 2013 10 Outstanding Policewomen sa Malacanang. Alamin natin ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio, live mula sa Palasyo ng Malacanang. Rocky, magandang hapon. Yes, maraming salamat sa iyo, Kirby. Inatasan nga ni Pangulong Aquino ang Philippine National Police na gawin ang wasto upang mabilis na makabangon o mabawi ang tiwala ng publiko. Sinabi ito ng Pangulong Aquino sa ginanap na courtesy call ng 2013 10 Outstanding Policewomen kung saan kinilala ni Pangulong Aquino ang mahalagang kontribusyon nila sa lipunan. Ay ginanap ang 2013 na courtesy call ng policewomen kung saan nga po ay kinilala ni Pangulo Aquino ang kahalagahan ng kanilang kontribusyon hindi lamang daw po sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng komunidad kundi pa rin sa panahon ng kalamidad. Sinabi ito ni Pangulo Aquino kung saan ilang po sa mga policewomen daw po ay napasabak na rin maski sa mga barilan o sa mga paglaban sa kriminal, pati na rin daw po yung kanilang sakripisyo na ginawa noong tumama ang malakas na bagyo dito sa Tacloban. Samantala, nanindigan naman sa iba pa rin pong report, ginanap naman kanina ang press conference ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma kung saan nga po ay pinahayag niya na nanindigan daw po ang Pilipinas sa pagpapairal ng rule of law sa usapin ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Ito ni Secretary Coloma sa harap na rin po na umiinit na usapin ng territorial dispute sa lugar kaugnay pa rin na umanin naging pagkilos ng China. Ayon pa rin po kay Secretary Coloma, kaisa ang Pilipinas sa pagsusulong ng mga hakbang upang matiyak ang regional peace and stability. Kinilala rin ng Malacanang ang pagpapahayag ng suporta ng iba pang mga bansa sa naging hakbang ng Pilipinas na resolbahin ang usapin sa mapayapang paraan sa ginawa ng pong aksyon ng Pilipinas na inihain ito sa International Tribunal. Dagdag pa nakalihim ang paghahain po nito sa United Nations ay daan na rin para na rin po sa mga signatories ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Magkagayon binigyan diin ni Secretary Coloma na naniniwala pa rin sila na magpapatuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas sa China dahil hindi naman daw po nakasentro ang usapin ng kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin lamang ng West Philippine Sea. Narito po ang naging pahayag ni Secretary Coloma. We note that in the 13th Asia Security, the Philippines' key allies, namely the United States, Australia, and Japan, express similar views that support our country's basic position on the importance of seeking peaceful settlement of disputes. As the President pointed out in recent interviews with the international press, 40% of world commerce passes through the South China Sea. Hence, it is important that freedom of navigation as well as freedom of aviation be upheld, as emphasized in the ASEAN-Japan Summit last December 2013. Moreover, during the last ASEAN Summit in Myanmar last month, the heads of states and governments affirmed the importance of fleshing out a code of conduct on the South China Sea. Samantala, Kirby, balikan lang natin yung sinabi natin kanina kung saan nga po ay nagsagawa ng courtesy call ang 2013 10 Outstanding Police Pangulo Aquino kung saan kinilala nga ni Pangulong Aquino ang kahalagahan nila sa lipunan. Ang natasan sila ng Pangulo o ang Philippine National Police na ipagpatuloy ang maging matapat at masigasig para ang paggawa daw ng wasto ay ang paraan para mabawi ang malaking tiwala ng publiko. Narito ang report. Inatasan ni Pangulo Aquino ang Philippine National Police na maging tapat at masigasig sa kanilang tungkulin sa publiko. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagkilala sa mahalagang kontribusyon sa lipunan ng mga babaeng pulis sa courtesy call ng 2013 10 Outstanding Policewomen sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, maibabalik ang tiwala ng taong bayan kapag wasto at tama ang ginagawa ng naglilingkod sa bayan. Ang hamon at atas ko sa bawat kasapin ng ating kapulisan,
Kung paanong sigasig ang pinapakita ninyo habang nagsisimula pa lang sa serbisyo, ay sa rin sanang sigasig at ang dalhin ninyo hanggang tumaas ang inyong rango. Maging totoo kayo sa inyong sinumpuang tungkulin sa ngalan ng ating mga boss, ang taong bayang umaasa sa inyo. At nag-aambagan para itaguyod ang inyong kapakanan. Patunayan natin, anumang edad, kasarian o larangan, uniformado man o karaniwang mamamayan, basta't Pilipino kang bitbitan dangal ng bayan at malasakit sa kapwa, ay malaki ang maiambag mo sa lalong pag-aarangkada ng kalakhang lipunan. Hanggat nasa panig tayo ng katwiran, makakaasa tayong lagi nating kasangga ang taong bayan sa bawat laban. Isang karangalan nga po para sa akin ang maglingkod kasama ang pambansang kapulisan sa ating mga boss. Ang sambayan ng Pilipinong hindi na magpapatalo sa baluktot na kalakaran. Taas noong humaharap at nakikipagsabayan sa mundo at kapitbisig na tumatak sa nag-iisang direksyon ng malawakan at pangmatagalang pagbabago. Kinilala kasi ng Pangulo ang katapangan ng mga babaeng pulis laban sa masasamang loob hanggang sa pagtiyak ng kaligtasan ng komunidad mula sa bangis ng kalikasan katulad ng malaking pinsala dulot ng Super Typhoon Yolanda. Isa pang halimbawa ang opisyal nating taga-Tacloban na si Police Inspector Mark. Noong bumisita tayo sa Tacloban, siya po ang isa sa mga unang nag-briefing sa atin. Sa halip na magpakita ng pagod at pagkatuliro sa nangyaring delubyo, malinaw niyang iniulat ang sitwasyon at bawat suliraning kailangan nating tugunan sa apektadong komunidad. Lalo nga po akong napahanga nang ibalita sa aking 6 na kilometro ang nilakad niya upang makapag-duty sa araw na sumalanta ang Yolanda. Sino nga po ba ang hindi hahanga sa mga tagumpay at karangalang hatid ng ating awardees? Sa tulong ninyo, naaruga at nabigyan ng serbisyo medikal ang mga kapuspalad nating kababayan. Sa gabay ninyo, naisalba sa kumunoy ng paggamit na bawal na gamot at pang-abuso ang maraming kabataan. At naturuan silang humawak ng lapis at bumikas ng abakada. Sa pagbubukas palad ninyo, maraming komunidad ang naging tahimik at payapa. Kabilang sa mga pinarangalan ng Pangulo ngayong taon, sina Police Inspector Ariza Otida, Cebu City Police Office, SPO3 Melinda Amsali ng Zamboanga City, Police Superintendent Maria Leonora Rao, OIC Discipline Law and Other Division at Police Chief Inspector Gemma Vidal Braganza ng Regional Chief Women and Children Protection Desk. Taon-taon ipinagkakaloob ang parangal na naglalayo na rin kilalanin at mabigyan pansin ang pagsisikap at achievement sa mga babaeng miyembro ng National Police Force. Dahil dito tiniyak naman ng Pangulo ang pagsisikap rin ng pamahalaan na maipagkaloob ang karampatang benepisyo para sa mga kawani ng pambansang pulisya. Napatunayan na po natin, hindi imposible o hindi mission impossible ang transformasyon ng lipunan. Asahan ninyong laging nasa likod ninyo ang pamahalaan upang alalayan at suportahan kayong gampanan ang inyong mga obligasyon. Pinapaunlad natin ang inyong mga armas at kagamitan. Pinapanagot ang nagbabahid dungi sa inyong hanay. At patuloy tayong naglalatag ng mga programa upang bigyan kayo ng kakayahang itaguyod ang kinabukasan ng inyong pamilya. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa ng Bayan.